Hello mga bossing, naranasan nyo na ba yung ganitong senaryo o narinig nyo na at kung paano makakaiwas dito? Kaya bibigyan ko yun ng explanation at solusyon, di ba? Okay, simulan natin. Si A, nag-send siya ng pera kay B. Yun ang pagkakalam niya. Pero si B, kausap niya pala si C at kinuha niya yung number ni C, inabot kay A, tapos si A nagbayad kay C. Tapos, nung iabot na ni C yung item, si B ang kumuha dahil wala namang alam si A sa ganong senaryo. At nung nakuha ng item, blinak na si A. At blinak na din si C. Okay? Pero ganito ang sitwasyon. Nagka-record si C ng wala siyang kalam-alam. Naiabot niya yung item kay B, pero nagka-record siya. Anong gagawin niya? Ibabalik niya yung pera doon kay A, pero nawalan siya ng item. Or si A naman, wala. Ganun na lang, na-scam talaga siya. Pero si B, nagka-item nang walang kahirap-hirap, di ba? At ano ang solusyon dito? Kung ikaw man yung si C, alam mo ba na dapat oras na makareceive ka ng pera, responsibilidad mo na ingatan ang pangalan mo. Kaya paano ma-prove sa tao na siya talaga nag-send ng pera? Share screen tsaka mo. Kung hindi siya makapag-share screen or mapakita na ano, wala, balik mo yung pera kahit magalit siya. Di ba? Smooth ka makipag-transact pero kung hindi siya kayang ma-prove na sa kanya galing yung pera, wala. Balik mo na lang. Thank you na lang kamo. Sa iba na lang siya kamo bumili. Kahit hindi ka makabenta, isipin mo yung sarili mo. Ganun lang. Di ba? Masyadong komplikado pero walang ibang mag-iingat ng pangalan mo. Kundi ikaw lang. Kaya share screen lang, video call. Mas maganda yon kapag item or account transact. Yan. Kaya yun lang. Ingat.